Hello Kathden fans! Magbabakasyon ng Kathden sa Amerika at saka espesyal si Ma'am Catherine kay Alden, ganoon din si Alden kay Ma'am Catherine. Yan at marami pang iba mga kasambreros at saka confirmation of course doon sa sinasabing dito, yung sounds familiar ni Sir Alden mga kasambreros dun sa pagkanta nga niya ng dilaw sa kanyang ARXV concert. Ko-confirm pa natin yan. Tapos kasalan ng Kathden, no? Wedding ceremony ng Kathden ay isa rin sa ating main items mga kasambreros. So yan at marami pang iba na mga items kung kaya enjoy lang tayo mga kasambreros. Unahin ko ito, magkakaroon pala ng event mamaya si Sir Alden sa Lion City Youth Incorporated mga kasambreros. So parang sasamahan kasi 'di ba yung na-vlog natin nung nakarang araw, actually parang kahapon, ang Lion City Youth ay isa sa mga active na fandoms ni Sir Alden na talagang sumuporta sa kanyang concert din. Na taga Santa Rosa, Laguna, of course, na itong grupo na ito. So si Sir Alden ay para magkakaroon ng personal na pagkikita or event mamaya mga kasambreros. Baka Christmas party ng Lion City Youth mga kasambreros kung kaya pupunta si Sir Alden of course doon nun. So maiyak kayo dito mga kasambreros mamaya sa malaman ninyo. Sobrang the best ito. Sabi dito sa sa Lion City Youth Incorporated 18 hours ago, we Alden in the house. Makakasama natin sa Lion City Youth Summit ang nag-iisang Asia's multimedia superstar Alden Richards! Atin pang kilalanin ang isa sa ipinagmamalaki ng lungsod ng Santa Rosa at mahumaling sa kanyang istorya. Kita-kits tayo bukas. So kagabi nila ito pinost, sumamaya yung event ni Sir Alden mga kasambreros. Kita-kits tayo bukas mga kabataang Leon. Ang ganda ng kanila parang to yata, parang tao dito Christian mga kabataan, mga kasambreros na grupo ng kabataan. Na kung saan ay naglalayong suportahan at saka advocacy nila at purpose na alagaan at saka encourage i-motivate pa ang mga kabataan mga kasmas, which is definitely a good purpose. Ito yung gusto ni Sir Alden, yung mga kabutihan, yung kindness at saka pagtulong sa mga kabataan especially. So wala silang details kung anong oras, kung saan gaganapin, pero kung taga Santa Rosa, Laguna kayo, alam niyo siguro yung Lion City Youth Incorporated mga kasos. Pero mas maganda sana kung nagbigay sila dito ng detalye para para ma-spread din natin yung information mga kasambreros. So, nakakatuwa kasi Sir Alden is really iba kasi yung paghanga na yung tao gwapo, yung tao ay hinahangaan mo sikat, pogi, charismatic. Iba pa yon sa you're making and leaving a legacy of purpose. So iba kasi yun yung character, iba yung paghanga lang ng fans, tapos yung mismong artista, yung nag-reach out at saka nagbibigay ng legacy. Tumutulong, nagbibigay ng purpose, nagsishare ng faith, nagsishare ng purpose, mga kasambreros, advocacy, kindness, So, ganun. So, iba kasi yun mga kasambreros Kumpara mo dun sa mga, yes, tagahanga ako, yes, hanggang saan, hanggang kailan ako pwedeng humanga, kasi pogi siya, tapos, sikat, and so on, maraming projects and so on. So, hanggang dun lang, parang hindi mutual ba yung yung relationship, kasi si Sir Alden iba talagang siya yung nag-reach out sa mga fans, talaga nagbibigay pa siya para sa mga fans, especially sa mga scholars and so on. Basta yung purpose kakaiba talaga mga kasambreros. And then ito ang cute dito mga kasambreros kasi parang may kamukha daw si Alden, tapos yung caption dito, na-meet niya daw yung kamukha ni Sir Alden, na isang isang fan mga kasambreros. Tapos parang kunwari daw siya si Sir Alden and so on. Nagkukwento siya na nagpapasalamat siya sa kanyang concert, etc. So tapos naglalakad sila dito, parang grupo sila ng kabataan
na kung saan ay hinahangaan din si Sir Alden, mga kasambreros. Pero hindi ito Lion City Youth Parang umattend doon sa concert nila, tapos nung pauwi na ay naglakad sila, mga kasambreros, no? So, ang cute lang kasi ka-look-alike na siya ni Alden, mga kasambreros. Tapos yung kasama niyang isa, yung kasama niyang babae ay tawang-tawa sa kanya, mga kasambreros, no? Good vibes lang ang mga kabataang ito, mga kasambreros and mga ka-fanatics. And then ito, next item natin. So, ang CDO, no, ay nag-post ng panibago nilang endorsement photo kagabi. Actually, yung mismong yung CDO Cal Norte Homestyle corned beef, mga kasambreros, ay yung mismong video parang ni-repost nila kagabi sa kanilang Facebook page, mga kasambreros. Sabi dito ng CDO, 23 hours ago, the comfort of home for Alden, yung juicy sarap at beefy linamnam ng CDO Homestyle Corned Beef. Try mo na! Exclamation point. Hashtag CDO Homestyle at saka Alden, mga kasambreros. Tapos yung video nga nila ni Daddy Bay, mga kasambreros. So, ganito naman talaga, no? Kapag gumawa sila ng mga endorsement shoot, ilang beses nila ina-upload, mga kasambreros, para sa promotion, of course. And then ito yung sasabi ko na may iyak kayo dito, mga kasi nagkakaroon na naman or magkakaroon na naman ng parang purpose na kindness na mamimigay, mga kasambreros, ang A-Team, no? Yung fandom ni Sir Alden, mga kasambreros. Isa ito sa pinaka-main na fandoms, mga kasambreros, na sumusuporta kay Sir Alden, especially sa kanyang mga advocacies, mga kasambreros. Yung A-Team purpose ng kanilang advocacy, mga kasambreros, na gagawin, meron silang ginagawa ngayon na parang nagre-raise sila, mga kasambreros, ng funds para tumulong na naman. Parang may grupo sila ng tao na tutulungan, mga kasambreros. Sabi dito ng A-Team, mga kasambreros, identifying purpose, A-Teamifying or A-Teamifying impact, paying it forward. So, A-Team Ripple of Kindness, mga kasambreros. So, para siyang mobile charity na may intention na pumunta sa mga streets, no, or sa mga lansangan para mag-distribute ng mga pagkain para sa mga homeless, no, or mga walang matirhan, mga kasambreros. So, meron silang tentative date na January 17. Tapos, yung mga goods na kanilang i-distribute ay McDo meals, CDO, Tide, at saka Ribisco. Grabe, no? Yung mga endorsements ni Sir Alden, yung mga brands niya, siguro yung mga sponsors din dito. So siguro, diba, kasi Sir Alden ay endorser nito, ng mga brands na ito, mga kasambreros, na McDo, CDO, Tide, Ribisco. Nagbibigay sila ng supply, diba, kay Sir Alden. So siguro yun yung mga niya, tapos dadagdagan na lang ni Sir Alden, no, ng budget, mga kasambreros. So grabe. So yung hindi nasayang yung kanyang income doon sa concert niya, pinamimigay rin niya, mga kasambreros. So grabe. So yun siya, grabe, no? Talagang nakaka-amaze, mga kasambreros. So hiring din sila, no? Parang they're also calling out sa mga gusto mag-volunteer, sa mga A-Team volunteers, car volunteers, tsaka cash in kind or support, mga kasambreros. So, good job, A-Team, no? And then, ito na nga, yung ikakasal ang Kathleen, mga kasambreros. Natutuwa ako dito kasi parang nilang kinasal ang Kathleen dito sa kanilang outfits, no? Na kung saan ay si Ma'am Catherine ay parang naka-wedding gown, si Sir Alden naman ay naka-outfit, no, na pangkasal, mga kasambreros. Pero ito po ay edited lamang, mga kasambreros, ha? Si Sir Alden yata dito ay hindi. So parang umattend siya dito sa kasal ni Wally Bayola. Ani Jose pala, no? Ni Jose, mga kasambreros. Tapos parang edited, semi-edited, mga kasambreros, ang picture na ito, ha? Lilinawin lamang po natin. So mangyayari naman yan. Hindi lang sa ngayon, mga kasambreros, sa tamang panahon. Tapos yung video ni Sir Alden, 2 days ago, hindi ko na ito naihabol. Nag-post din, no? Here's to an amazing milestone. Parang kinongratulate na si Sir Alden, mga kasambreros, sa kanyang 15th anniversary. Looking forward to more years of finding ways with our ideal partner.
So yun nga, no? Congratulations Alden, 15 years of showcasing outstanding talent and dedication to his craft. So grabe, very supportive ang mga endorsements ni Sir Alden, mga kasombreros. And then yung isa sa mga main items natin na special si Ma'am Catherine, special si Kath kay Sir Alden, mga kasombreros. So dito nag-ugat yung yung basta sabi ni Alden yung kinanta niya sounds familiar. Alden nagulat sa VTR message si Catherine. So walang VTR message, no, or video greetings si Ma'am Catherine, and that's totally fine. Inaisip ko dito, si Ma'am Barbie Forteza nga wala no. Si Ma'am Julia Barreto na sobrang close din ni Alden, si Kim Chu, no. And marami pa, no, ang mga kasamahan niya sa Itbulaga, no, sina Maine Mendoza, wala din. So kung pa hindi naman kailangan na public talaga yung greetings, mga kasombreros, doon sa ARXV concert ni Sir Alden. Kung pa yung tama na yung private sila, na hindi naman kailangang i-post talaga, mga kasombreros. So marami naging close si Alden na naging leading lady rin niya dati na Jasmine Curtis Smith, si Luis de los Reyes. Kasi kung isipin mo, si Luis de los Reyes talagang siya yung pinakaunang leading lady ni Sir Alden, pero hindi rin nag-video greeting, no? Kasi yung simula ni Sir Alden ng kanyang pagiging leading man, no? Kay Luis de los Reyes sa Alakdana, pero hindi rin siya bumati, no? Personal na lang siguro, mga kasombreros, kasi nagsimula si Sir Alden so ibig sabihin dapat si Luis de los Reyes nandoon kasi siya yung pinakaunang naging leading lady ni Sir Alden, mga kasombreros, pero wala, no? Andun of course si Ma'am Marian, no? Si Derek Cathy, and by the way, kay Derek Cathy gusto kong i-play yun na nandun yung mukha niya, mga kasombreros. So mamaya i-play ko ito. Minsan nakakalimutan ko i-play na nakat ko na pala yung aking editing, mga kasombreros. Pagpasensyahan nyo na ako minsan. So yun, no, i-play ko ito mamaya itong kay Derek Cathy na greeting niya dun sa ARXV kasi nung nakaraan walang mukha niya So ito meron kasi mas maganda kapag may mukha at saka expression talaga. So kasama niya pala dito yung dalawang anak niya, no, ni Derek Cathy, mga kasombreros. So yun po, napaka kulit, no. And special naman talaga si Kath kay Alden kasi nababasa naman natin lahat ng love languages nila, no? Yung mga yung mga outfits nila, no, yung mga ganap nila, yung point of view nila, yung kanilang mga yung kanilang mga projects, no, yung kanilang mga posts minsan related. So tayo na nakakaalam ng mga kasombreros kung kaya team panatag tayo, no, sa Kathleen, mga kasombreros. So sa mga nega at saka sa mga may ayaw ay okay lang yun, mga kasombreros. So itatakal na natin ito, yung main item natin na magbabakasyon ang Kathleen sa Amerika sa Pasko, mga kasombreros. Posted by Power Up Place, no, paborito natin. 6 hours ago, excited ang fans matapos kumalat ang balitang sina Catherine at Alden ay magbabakasyon naman sa US, sa Amerika. Ayon sa mga usap-usapan, tuloy na ang biyahe na inabang ang Catherine supporters, lalo na't tila perfect timing ito para sa pahinga at bonding ng dalawa. So dahil dito muli umingay ang kilig at excitement online. So grabe 300 6 hours ago, 300 likes, mga kasombreros. Pero ito po, wala tayong confirmation dito. Yung mga pictures dito ay yung mga pictures pa nila, mga kasombreros, dati, no, sa Hello Love Again. At saka yung iba dito ay edited, mga kasombreros. So Kathleen pupunta na ng US. So hindi po ito totoo. Wala po tayong solid proof, no, valid na mga videos, for example. Kasi makikita naman yan sila sa airport, mga kasombreros. So sana, no, hoping na magkaroon sila ng ng bakasyon na dalawa. Pero sa ngayon ay malabo. I'm pretty sure, kumbaga pa 90% ako na maniniwala na sila po ay magsispend time with their own families, mga kasombreros, sa Pasko at sa New Year. New Year, birthday na naman ni Sir Alden. Ako po, parang tuloy-tuloy yung celebration ng New Year, tapos birthday na agad ni Sir Alden, January 2. So parang baka siguro
po pwede na yung family ni Sir Alden ay pupunta ng Amerika or sa ibang bansa or sa ibang lugar mga kasembreros, or po pwede rin sa bahay lang nila. Pero kapag magsama ang Kath din, 50-50 ako mga kasembreros. So si Ma'am Catherine siguro will spend time with her family as well. So yun yung naiisip ko mga kasembreros, kagaya ng ginawa nila last year. Pero mag-aabang-abang tayo mga kasembreros ng mga kaganapan ng Kath din, no? Sa mga susunod na mga chapter or mga vlogs natin mga kasembreros. Tapos ito, si Sir Alden, no, 15 hours ago nag-post siya sa kanyang Facebook page nung Casino Plus nga nila, no, na Christmas ang Pawrain. 600 winners, big cash prizes up to 2 million for creators. 2 million pesos for creators could be my moment. Watch for my entry. So magkakaroon pala siya ng entry, no, si Sir Alden dito. Abangan natin ito. So individual creators. So parang meron siyang parang meron silang ipakita mo ang iyong ampaw wins at so parang may pakulo sila. Tapos may mananalo mga kasembreros sa kanilang palaro na ito, no? Sa Casino Plus na isa sa mga brand endorsements ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. And then ito, so papakinggan din natin ito mamaya mga kasembreros ha. Yung parang interview dito si Sir Alden ni Kapuso PR Girl. Yung tawag dito, yung message niya sa mga tao or sa mga supporters niya. We have a message for you. So tapos yun, yung click kindness na sinasabi niya, parang message niya mga kasembreros na yun, as he always says, na yung kindness, yung sinasabi natin sa social media, yung sinasabi natin sa ibang tao ay nakaka-apekto sa iba, no, sa mga recipients, mga kasembreros, sa tao in different ways. So sabi niya dito, we have to think twice, we have to smart, we have to click kindness mga kasembreros na kanilang advocacy nga, no, or campaign. Click kindness, no, click kindness mga kasembreros. Kailangan kind at saka yung walang halong yung walang halong puot or galit. Instead, love and kindness ang dapat mangiral sa mundong ito. Kasi sobrang dami ba naman ng mga tao dito na mga bashers na ay wag na tayong dumagdag mga kasembreros. And then ito, meron pa lang separate video, no, si Ma'am Catherine, sa labas yata siya dito. Free time nila, parang may makausap sa kanya mga kasembreros by Exclusive PH sa hallway ng papunta sa ABS-CBN. Ito nga yung Christmas party nila. So parang may trintas pala na yung sa buhok niya mga kasembreros at parang may bandana. So yun ang cute lang ni attorney mga kasembreros. So pero yun po, no, wala kasi siyang salita, no, wala siyang kasi meron siyang music background. So yun lang siya mga kasembreros. Pero ang cute ni attorney dito. And then last item natin, si Sir Alden, no, binalita pala siya sa balitang hali ng GTV mga kasembreros by Aubrey Carampel. Pakikinggan din natin ito para ma-appreciate ko ninyo mga kasembreros. So yung grabe, ang dami dito. 2 hours pa lang yung mga tao daw ay nakapila ng mga tao sa multipurpose complex sa Santa Rosa, Laguna. So grabe, no. Sabi niya dito parang yung mga tao, mahal na mahal niya po ang Santa Rosa, Laguna, kung kaya minahal din siya mga kasembreros, no. So yun po, papakinggan natin ito mamaya mga kasembreros para mas lalo po nating ma-appreciate po. Alright, so yan lang actually sa ating captain items, no. Team Panatag tayo sa mga darating pang mga panahon at saka season ay team solid tayo, no, team Captain Panatag. Basta espesyal si Kath kay Alden ay doon na tayo sa sounds familiar. Ay nako, nag-sounds familiar ka pa kasi, no, Alden, kung kaya nabuko tuloy.
So, joke lamang po. So, yun lang po. At saka pakinggan natin itong mga Edric Cathy, yung Balitang Hali, and then yung Click Kindness ni Sir Alden, mga kasambreros. So, isang pinagpalang araw po sa bawat isa, and then pakinggan po natin ang napakindang salita po ng Panginoon afterwards. Congratulations, RJ! Wow! 15th year anniversary. Woo! Congratulations! So, kung naka-15 ka na ka nag-start, that makes you... Ilan ka nag-start? Maybe 10? Uy, 25 si Kuya RJ! Maybe 5. 20! 20 years old lang si Kuya RJ. Wala Kuya RJ, but anyway, would like to greet you. Congratulations! We love you and we miss you. Sabi rin ni Louie, hello. Hi Alden, we have a message for you. Your heart shows in everything you do and it inspires others. Wow! Yun talaga. Sarap lang sa feeling. And I mean, that kind of message really, iba yung effect. So, really whatever we say on social media and whatever we say towards another person really affects them in different ways. So we have to be smart, we have to think twice, and we have to click kindness all the time. Napuno ng excitement at pagmamahal ang grand fan meet ni Asia's multimedia star Alden Richards para sa kanyang 15th anniversary sa showbiz nitong weekend. Ang latest hatid ni Athena Imperial. 2 oras bago ang grand fan meet ni Alden Richards, nakapila na sa multipurpose complex ng Santa Rosa, Laguna ang fans ng Asia's multimedia star. Mahal na mahal niya po ang Santa Rosa. Kasi po every sikahayan po, every year nandito po siya para suportahan ang lungsod ng Santa Rosa! Ano yung pinaka-gusto niyong characteristic niya? Mabait po. Tsaka pogi, ano po siya, humble. Gentleman. Yes, like, Sulit ang pagpunta ng fans na ang ilan bumiyahe pa mula sa malalayong lugar. Dahil opening number pa lang, pasabog na. Tumagos din sa puso ng mga manonood ang duet ni Alden at ng amang si Richard Fulkerson Sr. Present, sina Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo, Sparkle Senior Talent Manager Tracy Garcia, at View Philippines Head of Content, Garlic Garcia. May pabaon pa si Alden na side photos at cash prizes para sa fans. I try to be the best version of myself every day for these people who look up to me. And I think yun yung reason kung bakit din ako nandito sa industriya, why I strive harder to give them quality projects and on and off cam. Athena Imperial, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda nito mga kasambreros ha. Ang title natin ay Di sa Gawa. Bakit kaya? Galatians chapter 2 verse 16, Be justified by faith in Christ and not by the works of the law. For by the works of the law, no flesh shall be justified. So ito mga kasambreros ay hindi gawa sa batas, no? Parang ganun mga kasambreros. So ang batas dito ay tinutukoy dito mga kasambreros ay yung batas ni Moises sa Old Testament. So dahil dumating na si Lord Jesus Christ ay although parang sinemplify or sinummarize ni Lord Jesus Christ yung 10 commandments, no? From 10 naging 2 na lang, no? Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. And then love your neighbor as you love yourself, no? Mahal natin ating kapwa-tao, yung ating magulang, anak, asawa, kapatid, and so on mga kasambreros. So kasi parang ganoon din yung mga kasambreros wag nating sabihin na binago niya, no? Nandito dumating si Lord Jesus Christ para baguhin yung binigay ni Moises or yung parang Old Testament mga kasambreros. So parang hindi niya pinawalang bisa yung 10 commandments mga kasambreros, pero ginawa niya na lang 2 kasi yun din naman yun kung mahal mo ang Diyos, hindi ka gagawa ng mga imahe ng mga santo-santo, hindi ka magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya, hindi mo gagamitin ang Kanyang pangalan sa walang kabuluhan, tapos mamahalin natin siya ng buong lakas, kalwa at isipan, no? At saka puso mga kasambreros, kasi mahal natin siya mga kasambreros. And
kung ano yung kinalulugod niya, kung ano yung gusto niya mga kasembreros, yun ang gagawin natin. So same goes with people, no? Kasi nga pangalawang utos ay mahal natin ating kapwa-tao gaya nating sarili. So hindi lamang yung neighbors or kapitbahay na literal ito hindi ko kapitbahay, hindi ko gagawa ng mabuti ito. Maging masama ako dito, maging selfish ako dito. So hindi po ganun mga kasembreros. May mga random people na minsan nakakasabay natin sa sasakyan, nakakasabay natin sa bus, nakakasabay natin sa palengke, sa mga mall, sa pamilihan, sa mga antayan ng sasakyan, so sa eroplano for example. So sila yung mga random people na kapwa-tao din sila mga kasembreros. So kung mahal natin sila, hindi natin sila pagnanakawan. Kasi diba, you shall not steal. And of course, kapag mahal natin sila, hindi tayo magsisinungaling sa kanila, no? We shall not bear false witness against our neighbors. And then, and so on mga kasembreros, no? In general, hindi natin sila papatayin. Of course, no, we shall not commit murder. Hindi natin aagawin ng hindi sa atin, no? So, ganun siya. Parang in suma total, hindi natin sila gagawa ng masama because we love them. So, kung kayo nang sabi ng, kasi, kunwari, ilagay natin yung ating sarili sa kanila. Pag nanakawan natin sila, so ilagay natin yung ating sarili sa kanila na, kunwari, ninakawan tayo, no? Diba? So, diba, masakit din yun, no? Kapag kinaingitan tayo or kinuha yung hindi sa atin. So ganun mga pagpapatayin tayo, of course, no, ay ayaw natin yung mga kasembreros. So kung kaya doon na nasuma na yung kung kinumpres na ng Panginoong Jesus mga kasembreros nung dumating siya doon sa Old Testament mga kasembreros. So ito, be justified by faith in Christ and not by the works of the law. So ang mga tao kasi medyo doctrinal ito mga kasembreros. Ang mga taga-Galatia, no, ang mga Galatians, mga kasembreros, mga tao doon ay Old Testament pa, na yung lumang paniniwala pa yung kanilang pininiwalaan mga kasembreros, yung Mosaic Law na tinatawag, no, sa time ni Moises mga kasembreros, na seremonya, no, seremonya, ritual, traditions, kultura, pamahiin, maling paniniwala or lumang paniniwala. So yun yung kanilang isinasa pamuhay pa mga kasembreros. So parang pinapawalang bisa dito ni Apostle Paul na hindi na yung mga seremonya kasi tapos na dumating na si Lord Jesus Christ. Kung kaya sasabi niya dito, be justified by faith in Christ, no? Kasi nga dumating na si Kristo, the Messiah. Ito na yung binigay na alay, ito na yung sakripisyo ng Panginoong Diyos, ng Diyos Ama mga kasembreros para sa atin, no? Hindi na yung mga seremonya na kapag nagkasala ako, kakatay ako ng isang baka, pag nagkasala ako, kakatay ako ng isang tupa o ng isang karnero o ng isang sheep. Kapag nagkasala ako, mag-aalay ako ng dugo, mag-aalay ako ng kalapati, mag-aalay. So hindi na yung sin offerings na mga ganon mga kasos because Jesus Christ, no, siya na po yung naging greatest and most ultimate, the most final na alay mga kasembreros. Kung kaya nga siya ay nung sa krus ay dumanak ang kanyang dugo mga kasembreros bilang kumaga pa yun na yung pinakaalay na sa ating mga kasalanan mga kasembreros. Hindi na yung mga ritual, hindi na yung mga seremonya para tayo mapatawad, no? So may mga seremonya at saka mga gawain sa simbahan pero hindi yun yung ultimate kundi faith kay Lord Jesus Christ, okay? Pananampalataya kay Jesucristo. Okay? Kasi sabi ito, for by the works of the law no flesh shall be justified. So useless po mga kasembreros yung yung sa batas tayo iiral. Basta seremonya mga kasembreros na ikaw nagkasala ka, medyo malaki-laki, magkatay ka ng 10 baka. So ganun. O ikaw naman mag-alay ka ng kasi medyo konti na yung kasalanan mo. Isang baka lang. O ikaw naman isang kalabaw. O ikaw isang toro. So hindi na po ganun mga kasembreros. This verse emphasizes the central tenet of Christianity that our salvation is not earned through our own efforts or good deeds, but rather through our faith in Christ Jesus. So yun kasi no, and uulitin natin na yung ating pananampalataya ay hindi po dahil sa ating mabuting gawa kung kaya tayo maliligtas, kundi sa grasya at ating pananampalataya kay Lord Jesus Christ. So bunga lamang ang good deeds mga kasembreros, bunga lamang ito na tinanggap na natin si Jesus Christ, okay? Kasi nung hindi natin tinanggap si Jesus Christ, maaaring masama tayo, wala tayong panahon sa Kanya, wala tayong panahon sa paggawa ng mabuti and so on. So
yung paggawa na mabuti, yes, tama yon, pero that's not the basis or pinakaugat na pinaka-solid na foundation ng kaligtasan ng tao kung kaya siya makapasok sa heaven. It's the grace of God, si Jesus Christ na namatay sa krus, and then yung ating pananampalataya sa Kanya. Well, of course, kapag tayo po ay may pananampalataya na sa Kanya, nandun na yung good works, no? Gumagawa tayo ng mabuti, gumagawa tayo ng kalooban niya, at saka sinusunod natin siya, mga kasambreros. So, ganun lang siya. So, it's maybe the order ng paniniwala na maliligtas ako dahil gumagawa ako ng mabuti. No, naligtas ka na kung kaya kang gumagawa ng mabuti. So, ganun siya ang explanation doon, mga kasambreros. It highlights the importance of believing in Christ and the significance of His sacrifice, ni Jesus Christ, for our sins. Our faith in Jesus justifies us before God, not our adherence to religious laws or rituals. No, kagaya na mention natin, mga kasambreros, kanina. This distinction is crucial as it underscores the grace and mercy of God in offering salvation as a free gift, no, libreng regalo, which we simply need to accept through faith. So, pananampalataya, no? Kasi hindi ka mananampalataya at hindi ka maniniwala kay Lord Jesus Christ if you don't believe Jesus Christ in the first place, no? Ganun siya, mga kasambreros. Kumbaga pa parang sa choice ng school, no? Ayaw mo sa school niyan kasi parang ayoko, parang hindi credible, hindi parang kulang sa mga equipment, kulang sa mga kulang sa quality education. So parang ganun, choice mo yan. So wala kang tiwala dyan. So pupunta ka sa school na magtitiwala ka na ito, maganda ito kasi kompleto sa mga gamit, kompleto sa equipment, and then yung mga teachers, ganun. So parang ganun, mga kasus, no? And Jesus Christ is more than teachers, no, more than any institution. Jesus Christ is the most and ultimate, mga kasambreros, the wisest among the wisest. His wisdom is infinite, His power is infinite, His peace is infinite, mga kasambreros, and it surpasses all understanding. Yung peace ng Panginoon, yung kanyang power, incomparable. No, yun na lang, mga kasus, hindi mo siya pwedeng kumpara sa kahit na sino mang tao or object sa mundong ito. Paul emphasizes that a person is not justified by works of the law, but by faith in Jesus Christ. The term justified means being declared righteous before God. Here, Paul is stating that our right standing with God is not earned through adherence to the law, but through belief in Jesus Christ. This distinction highlights the transformative nature of faith, shifting the focus from human effort to divine grace. So may shifting. Yun nga, yung mga tao talagang kadalasan yan, pag tinanong bakit na maliligtas, kasi gumagawa ko ng mabuti, kasi ganito ganyan. So tumutulong ako, tapos mabait ako sa magulang ko, and so on. So mostly talaga ganun. That is why it's really important to study, mga kasambreros, yung Word of God. Kasi kapag nagkakaroon tayo ng maling perception, maling knowledge, maling understanding, ay yun din yung pinapamuhay natin na parang nasa isip natin, para makapasok ko sa langit kung magagawa ka ng buti, diba? So nawawala din yung grace ng Panginoon through Jesus Christ, mga kasambreros. Instead, nakafocus na lang sa human effort, no? Hindi sa divine grace, mga kasambreros, sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ nga, mga kasambreros. So kaya it's really important to read, meditate, and study the Word of God, mga kasambreros, sa ating buhay, so that we can have a right way of believing and right way of living, mga kasambreros, because right believing is a way to right living, no? Kapag tama ang ating isip, yung tama yung ating kaalaman sa word ng Panginoon, ay nai-apply din natin ito ng tama, no? Sa ating buhay at sa mga tao sa paligid natin. Alright, sinama sa ating Word of God, no? Po, ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? And right mindset, right motive, right knowledge, mga kasambreros, sa ating sa word ng Panginoon, mga kasambreros, through faith and through grace, mga kasambreros, kay Lord Jesus Christ. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. See you sa next assignment, mga kasambreros, and paalam po.